raw itong si Commissioner David ng gag order sa mga taga-BI officials na huwag magsasalita ng kahit ano. So tanong ko lang, sir, hindi ba pwedeng malaman ng PDEA kung sino yung foreigner na source na yung sa loob ng jail? Unang-una po, in fairness to our partners, the Bureau of Immigration, sila po yung nag-initiate nitong operation natin. At meron po kasi kami kumplaya sa DJMP, similar agreement po na we can initiate, we can conduct inspection details in coordination with the DJMP para masigurado natin na yung case natin ay drug-free. So, using that same platform, i-request nila kami for a joint operation. So, nag-positive naman po. Siguro po, ongoing pa yung investigation nila, yung administrative. Kasi po, pag-aaralan nila kung talagang paano nakakapasok yan. Internal na mo sa kanila. Yung kanilang investigahan nila yung how this happened. Pero yung mga nahulihan na natin, dito po yung mga pangalan, ito po ay nag-kiss na nila sa internet. Dito po yung pangalan. Isang American national, inablaro natin sa isang Chinese national. So, this is a joint effort of PDEA with BI, but in fairness to them, they were the ones who initiated this. So, yun kung tinatanong po ninyo, hindi po ako aware doon, baka ang ibig lang sabihin is patapusin muna yung internal investigation na nakakuman. Okay, report. Baka po yung ibig sabihin, hindi po yung huwag kayo I think the intention, siguro, bigyan muna natin ng presumption of regularity, kailan muna natin yung internal investigation nila at baka meron din mananagot na kasabahan nila dahil sa nangyari na ito. Kasi ang kausap po namin din yung nasa national office po. Hindi po namin kausap yung mga tao doon sa tulungan. Sir, kasi ang source ko nasa taas din. Okay. Last question muna para kay General Cagdar, no? Jimmy? Sir, karagdagan sa sinabi ni Margaret. Sir, sino po yung American dito? Yung nahuli nyo si Adam Ligao, Igor Asunagan, Sinipag. Yes, sir. Si Igor po yung American? Yes, sir. Yung po si Lilaw, Yung Chinese. Sir, karagdagan kasi ang PDEA po naka-discover nito sa pamamagitan ng K9, ilapit na dalawang siya po. Bukod doon, bukod doon sir sa pagkahuli sa kanila, ano ba yung kaso nila kaya bakit sila nasa loob ng pita ng Bureau of Jail? Bureau of Immigration Jail Facility. May karagdagan pa po siya kaso. Siyempre, ang PDEA po nakadiscover nito, kakasuhan pa po siya ng PDEA po sa ikakaso ng Bureau of Immigration. Ano po yung hinaharap nila dating kaso, over and above, hinapla na rin po namin. Sir, ano section po? Pati ba naman kasi ito na yan? Kasi nakasuhan na nga eh. Iba yung kaso. Teka muna, ganito, pagpahingayin muna natin ang PDEA. Baka mamaya, anong section, Section A, anong A1 ba yan, A2, A3? Nasa computer mo na kasi... Oo nga, talagang mahusay ka, Jimmy. Pero pakiusap... 12 drugs lang yung makuha doon. Teka muna. 10 grams, no base. Walang ecstasy. Walang ecstasy. Okay, pagsahingin mo na natin ko yan. Okay sir, thank you. Marami pa akong sige, pagsasawahin kita. Marami pa tanong, pero to make it balance, para makita naman, pahingayin muna natin, pahingayin natin ng tubig. Mukhang biglab may sumiklab eh. Okay? So, isa sa mga maingay at palaging problema, tuwing panahon lang ng kampanya ng eleksyon, ay ang usapin ng WETEC. Hindi natin malaman kung gaano katotoo ang ating mga political leaders. Kung gusto nila talagang buwagin ng WETEC,
o gusto nilang manatili as it is. Marami ang mga mababatas natin na nagtangka na gawin legal ang wedding, ayaw naman nilang ipasasaba para maging batas. Marami ang nag-aaway sa wedding. Ito nga ba'y nakakasakit sa mamamayang Pilipino, o ito nga ba'y isa ng cancer ng lipunan. Kung manulugan ng mga Pilipino sa G-centimo, sa piso, sa itinadaya sa wedding, paano yung mga nagkakasino? Ang tanong, kumusta ba ang ating mga political leaders at ang ating mga autoridad sa usapin ng tinatawag na illegal non-restraint o wedding? Isa sa mga personalidad, inaasahan natin, 3 silang darating ngayon dito, no? Pero mukhang umatras nila. Pero hindi mapigilan ang isang katulad ng kasama natin kababayan, isang kilalang wedding whistleblower, si Richard Garcia, na sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay ay buktapak pa rin na tayo ay pinagbigyan sa ating imbitasyon. Pinakamatinding kamakailan lamang ang nangyari noong January 6 sa Timonan, Quezon, na kung saan ay lumalabas sa unang ulat ay nagkaroon ng siyotaw na ito'y may kinalaman sa di umano isang sindikato ng gun for hire, na pag sinabi natin gun for hire, I hope General Kakak will agree with me, they use guns without license, they use guns without PTC-4. Pinabakasan, lumabas ang totoo, pero din lang. Richard, after the incident nung quote-unquote Katimunan shootout ay na-interview na kita, no? Sa aming program Bali Todo sa DWBL. Marami ang nagtaas ng kilay nung marinig ka nung sabihin mong hindi shootout yan at hindi gun for hire yan, kundi agawan sa pera yan. Bakit mo nasabi wala pang 24 oras na nangyari, nung makausap tayo on air, sinabi mo na walang kinalaman sa gun for hire syndicate yan, kundi pera-pera lang. Bakit mo nasabi dito? Okay, una sa lahat, magandang umaga sa inyo, General Ganda, Sir Kaed. Ang pangyayari yun, kaya masabi ko na yun ay hindi shootout, actually, yung mga namatay na yun ay personal ko mga kilala sa ground. Ang totoo yan, si Big Siman, at si Colonel Consolino ay talagang mga kilala ko yan. Ngayon, ang pangyayari yun, 2 days before umakyat sa Bicol, sila Big Siman, tumawag pa sa akin at nakausap ko pa. That was Thursday. At ang nangyari yun ay Sunday, no? Ngayon, yun ay, ako talaga naniniwala sa sarili ko na yun ay hindi shootout, kundi yun ay talagang planado. No? Una sa lahat si Big Siman, mulat sa pula na magkakilala kami dyan, ay talagang wedding lang ang linya yan at hindi sindikato. Hindi rin gun for hire yan. Dahil alam ko, duwag si Big Siman. No? Ang alam ko dyan, magkakagrupo sila na ni ex-mayor Lahara noon, sila ni